May mabagay sa mundong ito na akala mo ay isang biyaya, isang sagot sa mapanalangin, ngunit sa katotohanan ay simula pa lamang, palang isang bangungot na hindi mo alam kung paano tatakasan. Ako si Lira, at ito ang kwento kung paano kami ngang kapatid kong si Marco ay minana ang isang sumpa na nakabalat kayo bilang isang mansyon. Nang pumanaw ang aming mamagulang sa isang aksidente, gumuho ang aming mundo. Naiwan kaming dalawa ni Marco sa isang maliit at masikip na apartment sa Maynila. Pinipilit na buuin ang nga pira-pirasong naiwan ng aming pamilya. Ako ang tumayong ate, ina, at ama sa kanya, habang pinagsasabay ang pag-aral at trabaho para lang may makain kami sa araw-araw. Hanggang sa isang araw, isang tawag sa telepono ang bumago sa lahat. Isang abogado ang nasa kabilang linya. Ipinapaalam na ang lola naming halos hindi na namin maalala. Si Lola Elena ay sumakabilang buhay na. At sa amin dalawa ipinamana ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama na ang isang malaking mansyon sa liblib na probinsya ng San Lazaro. Para sa amin, isa itong himala, isang pag-asa. Hindi na namin kailangang makalala pa sa pambayad ng upa. Kaya naman, hindi kami nagdalawang isip na iwanan ang magulong buhay sa siyudad. Ngunit pagdating namin sa San Lazaro, ang pag-asa ay unti-anting napalitan ng kaba. Matapos ang mahabang biyahe, isang tricycle ang nahatid sa amin sa dulo ng isang baku-bakong daan na napapalibutan ng malalaking at mayayabong na puno. At doon, sa dulo ng daan, nakatayo ang mansyon. Gawa ito sa may tim at antigong kahoy, napakalaki at tila may sariling buhay. Ang nabintana nito ay parang ngamatang nakamasit sa bawat galaw namin. Ate, sigurado ka ba dito? Nangingini na bulong ni Marco, mahigpit ang kapit sa aking braso. Nakakatakot naman dito. Pilit akong umiti para palakasin ang loop niya, kahit na ang sarili kong dibdib ay kumakabog sa takot. Mula sa dilim ng malawak na beranda ng mansyon, isang babae ang lumabas. Siya si Aling Nida, ang matagal ng tagapangalaga ng bahay. May edad na siya. Seryoso ang mukha at mahigpit ang pagkakatali ng kanyang buhok na may mahibla ng puti. Walang ngiti sa kanyang malabi nang salubungin niya kami. Pagpasok namin sa loop, bumungat sa amin ang amoyng lumang kahoy, alikabok, at isang kakaibang halimuyak na hindi ko mawari. Malawak ang sala, punong nga muebles na nababalutan ng puting tela, parang makaluluwang natutulok sa mahabang panahon. Dinala, kami ni Aling Nida, sa isang malaking silid sa ikalawang palapak. Malinis ito, ngunit ramdam mo ang lamig na bumabalot sa bawat sulok. Nang akmang alis na siya, humarap siyang muli sa amin, at ang kanyang mamata ay tila may babalang ipinahihiwatik. Bago ako umalis, aniya sa mababa at seryosong boses, may isa lang akong bilin. Anuman ang marinig ninyo, anuman ang inyong makita, huwag na huwag kayong lalabas ng inyong silid kapag tumungtong ang hating gabi. Para ito sa kaligtasan ninyo, pagkasabi nun ay isinara na niya ang pinto, at naiwan kaming dalawa ni Marco sa loop habang ang salita niya ay umalingaw sa aming isipan. Isang paunang lasang na lagim na naghihintay sa aming salop ng mansyong naming Lola Elena. Isinaga ni Aling Nida ang pinto, at ang tunog ng peklik ng saradura ay tila isang hatol na gumema sa katahimikan ng malawak na silid. Naiwan kaming dalawa ni Marco, nakatayo sa gitna ng kwarto na amoy luma at alikabok. Sinubukan kong pakmasdan ang paligid para pagaanin ang tensyon. Malaki ang kwarto, may dalawang malalaking kama na gawa sa maitim na kahoy, isang luma at malaking aparador, at isang maliit na tokador na may salaming bahagyang naninilaw na sa kalumaan. Ang tanging ilaw ay mula sa isang bumbilyang nakabitin sa gitna ng kisame, na nagbibigay nga isang malamlam at malungkot na liwanag. Sinimulan naming ilabas ang aming magamit mula sa bag. Walang nagsasalita sa amin. Binasak ni Marco ang katahimikan. Ate, dito ba talaga tayo matutulog? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Ayokong mag-isa sa isang kama. Lumapit ako sa kanya at ginulo ang kanyang buhok. Pilit na pinapasigla ang aking boses. Ano ka ba? Ang laki-laki ng kama oh. Pwede kang ang gumulong-gulong diyan? Huwag kang maalala. Dito lang si ate. Sa isang kama na lang tayo matulog para hindi ka matakot, sige ba? Tumango lang siya. Ngunit hindi pa rin nawala ang takot sa kanyang mata. Matapos naming makayos, bumaba kami para kumain. May iniwang pakain si Aling Nida sa lamesa sa kusina, nakatakip. Adobong manok at kanin. Simpleng pakain, ngunit sapat na para sa amin. Kumain kami sa malaking hapagkainan,
Isang mahabang lamesa na kayang upuan ng 10 tao. Ang aming mga boses at ang tunog ng aming mga kubiertos ay tila nilalamon ng kalawakan ng buong bahay. Naisip ko, kami lang pala talagang 2 ang tao dito. Umalis na si Aling Nida. Kami na lang ni Marco ang natitira sa dambuhalang mansyon na ito. Pagkatapos kumain, mabilis kaming umakyat pabalik sa aming silid. Nilok ko ang pinto. Isang bagay na hindi ko naman madalas gawin. Ngunit sa gabing iyon, pakiramdam ko ay kailangan. Humiga na kami sa isang kama, makatabi. Niyakap ko si Marco hanggang sa maramdaman kong unti-unti nang bumibigat ang kanyang pahinga. Nakatulog na siya. Sinubukan ko ring ipikit ang aking nga mata. Pagod ang aking katawan mula sa bayahe. Ngunit gising na gising ang aking diwa. Ang masalita ni Aling Nida ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Huwak na huwak kayong lalabas. Bakit? Ano bang mayroon sa labas ng kwartong ito pagsapit ng hating gabi? Sa gitna ng aking pag-isip, nang malapit na akong dalawin ng antok, narinig ko ito. Isang mahinang kaluskos. Galing sa pader? Sa una, binalewala ko lang. Baka sangga lang ng puno na sumasayat sa labas. Ngunit umulit ito, mas malakas na ngayon. Hindi na ito parang sanga. Ito ay parang makuko. Makukong kumakaskas sa kahoy. Parang may isang hayop na sinusubukang gumawang butas papasok. Nanindig ang aking nga balahibo. Pinakiramdaman ko ang paggalaw nito. Nagsimula ito sa sulok ng kwarto. At dahan-dahang gumapang sa loop ng pader. Papunta sa direksyon ng aming kama. Hindi ako makahinga. Napatingin ako kay Marco. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Ayokong gisingin siya. Ayokong matakot siya. Ngunit ang tunog ay palakas ng palakas. Parang desperadong gustong makalabas o makapasok. At bigla huminto ito. Ang biglang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa ingay. Naghintay ako, bawat sandali ay tila isang oras. Nang akala ko ay tapos na, isang malakas na kalabog ang yumanik sa buong kisame, direkta sa itaas ng aming kama. Para bang may isang bagay na sobrang bigat ang biglang bumaksak mula sa langit patungo sa aming bubong. Napasigaw ako nga mahina at napatakip ng bibig. Nagising si Marco. Ate, ano yun? Nanginginig niyang tanong. Ang mamata ay nanlalaki sa dilim. Wala yun. Baka pusa lang. Pagsisinungaling ko. Ngunit sinundan pa itong isa pang kalabog at isa pa. Hindi na ito tunong ng isang bagay na bumaksak. Ito ay tunong nga yabag. Mabibigat na yabag na naglalakad sa aming bubong. Pabalik-balik. Niyakap ko si Marco ng mahigpit. Pareho kaming nanginginig sa ilalim ng kumot. Ang nakalusko sa pader ay nagsimula ulit. Mas malakas at mas marahas. Sinasabayan nga mabibigat na yabag sa itaas. Ang buong gabi ay isang purong impyerno. Walang tigil ang matunok. May mapakakataong humihinto ito. At sa masandaling iyon ng katahimikan, mas lalo lang kaming kinakabahan. Naghihintay kung kailan ito magsisimula muli. Hindi ako nakatulog. Pinantayan ko ang pagpasok ng liwanag ng araw sa siwang ng bintana na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Nang tuluyan ng sumikat ang araw, biglang nawala ang lahat ng ingay. Ang bahay ay naging tahimik muli na para bang walang anumang nangyari. Pagod at puyat, bumaba kami ni Marco. Naabutan namin si Aling Nida sa kusina. Nakwawalis na parang normal ang lahat. Ang kanyang kahinahunan ay mas lalong nakpatindik ng aking balahibo. Nilapitan ko siya. Aling Nida, sabi ko, sinisikap na maging kalmado. May narinig kaming maingay kagabi. Magkaluskos po sa pader at parang may naglalakat sa bubong. Hindi man lang siya tumigil sa pagwawalis. Sumulyap lang siya sa akin ng bahagya. Ah, ganun ba? Sagot niya sa isang tonong walang kabuhay-buhay. Magadaga lang siguro iyan. Iha, malaki itong bahay. Maraming daga. At matanda na rin kasi. Kaya talagang tumutunok ang kahoy kapag gabi. Masasanay din kayo. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Daga? Ang ngayabak na iyon ay parang yabak ng isang higante. Ang nakaluskos ay parang gustong sirain ang pader. Ngunit ang paraan ng pagsabi ni Aling Nida na para bang ako ang nag-iimbento ay nagpatigil sa akin. Nagduda ako sa sarili ko. Baka nga guni-guni ko lang. Baka naninibago lang talaga ako. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi. Para iwasan ang bigat ng pakiramdam sa loob ng bahay, nayaya akong lumabas.
Naglaro si Markong bola malapit sa hagdanan ng mansion habang ako naman ay nakpasyang libutin ang hardin sa likod. Ang hardin ay malawak, ngunit napabayaan na. Ang nga damo ay matataas at ang nga halaman na dating magaganda ay ngayoy maligaw na baging nagumagapang sa mga pader at sa mga estatwang. Nababalutan na ang lumot. Ang mga estatwa ay tila matahimik na bantay. Ang kanilang mamukha ay blanko at walang emosyon. Habang naglalakad ako palayo sa bahay, papasok sa mas makapal na bahagi ng hardin kung saan ang mapuno ay naglalakihan, naramdaman ko ito. Isang kakaibang pakiramdam. Isang panlalamig na gumapang sa aking batok. Ang pakiramdam na may nakatingin sa akin. Mahigpit at hindi gumagalaw. Lumingon ako bigla. Wala. Tanging ang napuno, maanino at ang katahimikan. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Pilit na iwinawaksi ang pakiramdam, ngunit mas lalo itong tumitindi. Bawat anino ay tila may hugis. Bawat madilim na sulok sa likod ng mapuno ay tila may mamatang nakmamasit. Biglang nawala ang huningang ibon. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang sarili kong pahinga at ang mabilis na tibok ng aking puso. At doon, nakarinig akong isang tunok. Isang tuyong sanga na nabali sa hindi kalayuan sa aking likuran. Mabilis pa sa 4:00 akong lumingon. Wala pa rin, ngunit alam kong mayroon doon. Hindi na ako naisip. Tinawag ko ang pangalan ni Marco at tumakbo ako pabalik sa bahay. Hindi na lumingon pa. Ang pakiramdam na may nakamasit ay nanatili hanggang sa makalabas ako mula sa lilim ng mapuno at makatapak sa damuhan na nasisikatan ng araw. Doon ko napagtanto. Ang babala ni Aling Nida ay hindi lang tungkol sa paglabas ng kwarto. Ang panganib ay narito kahit saan. Ang buong lugar na ito, ang buong mansion na ito, ay hindi isang biyaya. Ito ay isang hawla. At kami ni Marco ay nakakulong sa loob nito. Ilang araw ang lumipas. At ang bawat gabi ay naging isang paulit-ulit na bangungot. Ang makaluskos at kalabok ay naging parte ng aming gabi. Mahindi inaasahang bisita na dumadalaw ng walang paalam. Halos hindi na kami nakakatulog ni Marco. Sa umaga, makikita ko ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang nga mata, ang takot na hindi na nawawala sa kanyang murang isipan. Sinubukan kong maging matatag para sa kanya, ngunit sa bawat gabing lumilipas, nararamdaman kong unti-unti ring naupos ang sarili kong katatagan. Ang mansyon, nasa unang tingin ay tila isang biyaya, ay nagiging isang magandang kulungan. Ang nga pader nito ay tila humihinga, at ang bawat sulok ay maaninong nakmamasit. Pakiramdam ko ay mababaliw na ako sa pagkakakulong. Kailangan naming lumabas. Kailangan kong maramdaman na may iba pang mundo sa labas na bakot ng mansyon na ito. Isang umaga, habang nag-almusal, sinabi ko kay Aling Nida na gusto naming pumunta sa palengke ng bayan. Gusto ko pong bumili nga sariwang gulay at prutas. Sabi ko, sinisikap na maging masigla. Gusto ko ring ipasyal si Marco. Sa una ay tumanggi si Aling Nida. Ako na ang bahala sa mga kailangan ninyo, Lira. Hindi na ninyo kailangang mag-abala. Sabi niya, hindi man lang tumitingin sa akin. Ngunit nagpumilit ako. Kailangan din po naming makilala ang lugar. Aling Nida, para hindi kami maging dayuhan dito. Sa huli, pumayag din siya. Ngunit may kasamang isang mabigat na buntong hininga at isang tingin na nagsasabing isa itong masamang ideya. Ang paglalakad mula sa mansyon patungo sa mismong baryo ay isang karanasan na hindi ko malilimutan. Habang tinatahak namin ang mahabang daan papalabas sa aming bakuran, ang mga naglalakihang puno sa gilid ay tila yumuyuko sa amin. Ang kanilang maanino ay parang mga braso na ayaw kaming paalisin. Nang marating namin ang maunang hilera ng mabahay kubo, doon nagsimula ang matingin. Ang nga taong nagwawalis sa kanilang bakuran, mainang nagpapatulok ng kanilang sanggol sa duyan, malalaking nag-ayos ng kanilang magamit sa pangingisda lahat sila, ay humihinto sa kanilang ginagawa para lamang pakmasdan kami. Hindi ito ordinaryong tingin ng pag-uusisa. Ito ay isang mabigat na titik puno ng pinahalong awa at takot. Ang iba ay bumubulong sa kanilang katabi habang nakatingin sa amin. Nakita ko kung paano hinilang isang ina ang kanyang anak papasok sa kanilang bahay nang mapadaan kami. Naramdaman ko ang pagipit ng kapit ni Marco sa aking kamay. Itinago niya ang kanyang mukha sa aking likuran. Si Aling Nida naman ay naglalakad sa unahan. Diretso ang tingin. Hindi pinapansin ang sinuman.
na para bang sanay na siya sa ganitong uring ang pagtrato. Ang palengke ng bayan ay maliit lamang ngunit buhay na buhay. Ang ingay nga manaktitinda at mamimili, ang amoy nga masariwang isda at mga prutas, ang makukulay na gulay na nakalatak sa mamesa, lahat ng ito ay isang malaking kaibahan sa nakakabinging katahimikan ng mansyon. Sa isang saglit, nakaramdam akong ginhawa. Ito ang normalidad na hinahanap ko, ngunit ang pakiramdam na iyon ay hindi nagtagal. Habang kami ay naglalakat sa mga pasilyong palengke, ang ingay ay tila humihina sa aming pagdaan. Ang mga nagtatawa ng nagtitinda ay biglang tumatahimik. Ang mga usapan ay napuputol. Ang mga tingin ay muling bumabalik sa amin. Mas matindi at mas malapit ngayon. Pakiramdam ko ay mayroon kaming nakakahawang sakit. Habang abala si Aling Nida sa pagtawat sa isang tindarangang isda, isang maliit na bata ang biglang sumulpot mula sa likod ng isang mesa. Payat siya, marungis ang damit, ngunit ang kanyang mamata ay matatalim at punong talino. Hinila niya ang laylayan ng aking damit. "Ate, bulong niya." Ang boses ay mabilis at halos hindi marinig. "Umalis na kayo, Dayan. Huwag kayong tumira sa bahay na yan." Napatingin ako sa kanya, naguguluhan. "Bakit?" tanong ko. Lumapit pa siya ng bahagya, na para bang takot na may makarinig. "Kinakain ng bahay na yan ang nga bata." Bago pa ako makasagot, isang malakas na boses ang pumutol sa aming pag-usap. "Toti, anong ginagawa mo?" Si Aling Nida. Ang kanyang muka ay punong galit habang papalapit sa amin. "Layuan mo sila? Huwag kang makakalat ng kung ano-anong kasinungalingan." Napaurong ang bata na parang nasaktan. At sa isang iglap, nawala na siya sa gitnang mataw. Nanginginig akong naiwan. Kinakain ng bahay ang mabata. Isang pangungusap mula sa isang bata, ngunit dahil sa mga naranasan namin, nagdulot itong matinding kilabot sa akin. Hinila ako ni Aling Nida palayo. "Huwag mo siyang paniwalaan, Lira. Isang batang palaboy na mahilig lang gumawa ng kwento," sabi niya. Ngunit may panginginig sa kanyang boses na hindi niya maitago. Sa aming pagmamadaling umalis, isang matandang lalaki ang humarang sa aming daraanan. Payat siya, kulubot na ang balat, at nakasuot ng isang lumang kamisa de chino. Ang kanyang mamata ay malalim. Tila nakikita nito ang hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Bago pa makaiwas si Aling Nida, hinawakan ng matanda ang aking braso. Ang kanyang kamay ay butot balat, ngunit ang kanyang hawak ay mahigpit at hindi ko maalis. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at bumulong ng nasalitang para sa akin lamang. "Hindi ang bahay ang problema, iha, aniya." Ang boses ay tuyo at garalgal, parang dahong nakikiskisan. "Kundi ang lupang kinatitirikan nito. Isinumpa ang lupang yan. Huwag mong hayaang makuha ng dilim ang liwanag ng kapatid mo." Ang kanyang salita ay parang yelo na tumusok sa aking puso. Naramdaman ko ang pagilan ni Aling Nida sa akin ng buong lakas. "Tatang Karding, pwede ba? Tigilan na ninyo ang pananakot sa mga bata." Sigaw niya sa matanda. "Mabali na talaga ang mga tao dito." Kinalatkat niya, kami palayo sa palengke. Palayo sa mga tingin at bulungan. Palayo kay Tatang Karding na naiwang nakatayo ron. Ang kanyang mamata ay nakasunod pa rin sa amin, punong lungkot at pag-alala. Ang daan pabalik ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Marco ay tahimik na umiyak sa aking tabi. Si Aling Nida ay mabilis maglakad. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom sa galit. At ako ay gulong-gulo. Ang salitang bata at ng matanda ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Pagdating namin sa mansyon, hinarap ko kaagad si Aling Nida bago pa kami makapasok. "Sino po sila, Aling Nida? Bakit po nila sinabi ang maiyon?" "Sinabi ko na sayo, Lira." Sagot niya. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Si Toti ay isang pasawe na ulila. At si Tatang Karding, matanda na at malimutin. Pinaniniwalaan ng iba na albularyo siya, pero ang Toto'y ulyanin na. Huwag mo silang intindihin. Nainggit lang ang ngayon dahil sa inyo napunta itong mansyon. Ganyan talaga dito, mahilig manakot ng mga bagong dating. Gusto kong maniwala sa kanya. Gustong-gusto kong isipin na iyon lang ang dahilan. Ngunit hindi ko malis sa isip ko ang sinseridad sa mga mata ni Tatang Karding, ang takot sa boses ni Toti, at ang kolektibong sinda sa mga mata ng buong baryo. Pumasok ako sa loob ng mansyon, at sa pagkakataong iyon, mas naramdaman ko ang bigat at lamig nito. Tumayo ako sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang hardin,
at ang mga puno sa malayo. Hindi na lamang nga ingay sa gabi ang aming problema. Ang buong baryo ay may alam sa kung anong kababalagan ang mayroon dito. Alam nila, ngunit walang gustong magsalita ng diretso. Alam nila, at iniwasan nila kami na para kaming may ketong. Ang nga salitang isinumpa ang lupa at kinakain ng bahay, ang nga bata ay hindi na lamang nga babala. Sila ngayon ay isang katotohanang dahan-dahang gumagapang. At kami ni Marco ay nasa mismong sentro nito. Ang babala ng mga taga-baryo ay parang matinik na bumaon sa aking isipan at ang bawat gabing dumaraan ay mas lalong nagpapatunay na hindi sila nagsisinungaling. Ang maingay ay mas lumalakas, mas nagiging marahas. Minsan, hindi na lang ito kaluskos at kalabok, kundi parang mabulong, masalitang hindi ko maintindihan na humahagibis sa hangin sa labas ng aming bintana. Si Marco ay halos hindi na lumalabas ng aming silid. Ang dating masayahin kong kapatid ay naging isang anino ng kanyang sarili. Palaging balisa at takot. Ang mansyon na ito ay unti-unti kaming nilalamon. Sinisira ang aming nga espiritu. Isang gabi, matapos ang isa na namang walang tulok na magdamak. Habang pinakmamasdan ko si Marco na nakabaluktot sa kama, doon ako nakapagdesisyon. Tapos na. Hindi ko hayang sirain ng lugar na ito ang kapatid ko. Hindi ko hayaang makuha ng dilim ang natitirang liwanag sa aming buhay. Aalis kami. Ibanabenta na namin ang mansyon. Kinaumagahan, hinanap ko si Aling Nida. Naabutan ko siyang nagpupunas ng mangmuebles sa sala. Ang kanyang bawat kilos ay mabagal at delibere, na parabang sinusunod niya ang isang ritual na ginagawa na niya sa loob ng maraming taon. Aling Nida, sabi ko, ang boses ko ay matatak at desidido. Nagdesisyon na po ako. Ibanabenta na namin itong bahay. Kailangan na po naming umalis sa lalong madaling panahon. Sa unang pagkakataon, nakita kong natigilan si Aling Nida sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang basahan at humarap sa akin. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang aking pagkatao. Sigurado ka ba diyan, Lira? Tanong niya. Hindi ito isang simpleng tanong. May bigat ito. May kahulugan na hindi ko panaunawaan. Opo, hindi na po namin kaya. Para na pong kikitiling ng bahay na ito ang kapatid ko. Umiling si Aling Nida. Hindi ganun kadali iyan, iha. May mga bagay kang hindi naintindihan. Ang bahay na ito, may responsibilidad na kaakibat ito. Anong responsibilidad? Tanong ko, naguguluhan. Ang mahalaga po sa akin ngayon ay ang kaligtasan ni Marco. Alam ko, malungkot niyang sabi, sige, kung iyan na talaga ang pasya mo, susubukan kong maganap ng bibili. Ngunit ang kanyang tono ay hindi nagbibigay ng pag-asa. Bakus ay isang babalangang paparating na kapahamakan. Hindi ko inaasahan na ganun kabilis mangyayari ang lahat. Kinabukasan, isang magarang itim na kotse ang pumasok sa aming bakuran at huminto sa tapat mismo ang mansyon. Isang bagay na napakalayo at napakaiba sa simpleng pamumuhay sa San Lazaro. Mula sa kotse, isang babae ang lumabas. At sa paglabas niya, tila huminto ang oras. Siya ang pinakamagandang babae na nakita ko sa buong buhay ko. Matangkat, balingkinitan ang katawan, at nakasuot ng isang puting bestida na lalong nakpapatingkat sa kanyang kutis porselana. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang muha ay perpekto, na parabang inukit ng isang dalubhasang kamay. Ngunit sa kabilang lahat ng kariktan, may isang bagay sa kanya na nagbigay sa akin ng kilabot. Naglakat siya palapit sa amin na parabang pakmamay-ari niya ang lugar. Ang bawat hakbang niya ay punong kumpiyansa at kapangyarihan. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit hindi ito umabot sa kanyang nga mata. Ang kanyang nga mata ay matatalim, mapanuri, at malamig. Magandang umaga, bati niya. Ang kanyang boses ay malambing at kaakit-akit. Ako si Isabela. Nabalitaan ko na ipinagbibili raw ang lugar na ito. Napatanga lang ako sa una, nabiyani at kinakabahan ng sabay. Si Aling Nida ang sumagot para sa akin. Tuloy po kayo, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay at ang kanyang muha ay hindi may pinta. Inilibot ko si Isabela sa loob ng mansyon at habang kami ay naglalakad, ang aking paganga ay unti-unting napapalitan ng pagdududa at takot. Alam niya ang bagay-bagay tungkol sa bahay na hindi dapat malaman ng isang estranghero.
Napakaganda ngang pakakayari sa hagdanang ito, sabi niya habang hinihimas ang kahoy na barandilya. Gawa sa punong nara na galing pa sa pinakatuktok ng bundok, hindi ba? Sinasabi nila na ito ang pinakamatandang puno sa buong San Lazaro. Paano niya nalaman iyon? Nang nasa ikalawang palapak na kami at napadaan sa isang saradong pinto, ngumiti siya. At ang silit na iyan, diyan ang may pinakamagandang tanawin ng paglubok ng araw. Tama ba ako? Nagulat ako. Paano niyo po nalaman ang lahat ng iyan? Tanong ko. Ngumiti lang siya ng matamis. Mahilig lang talaga akong mag-research, Lira. Kapag may isang bagay akong gusto, sinisigurado kong alam ko ang lahat tungkol dito. Sa buong paglilibot, si Aling Nida ay tahimik na nakasunod sa amin. Ilang hakbang ang layo. Ang kanyang nga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang nga mata ay hindi inaalis kay Isabela, punong pakamuhi at paghihinala. Ang reaksyon ni Aling Nida ang nakumpirma sa aking sariling kaba. May mali sa babaeng ito, may maling-mali. Si Isabela ay ibinaling ang kanyang atensyon sa akin. Siguro'y napakahirap para sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay punong pekeng awa. Dalawa lang kayong kapatid mo sa ganito kalaking bahay. Napakalungkot siguro. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay. Ngunit umiwas ako. Bumalik kami sa sala. Umupo si Isabela sa isang silya na para bang isa siyang reyna sa kanyang trono. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Bibilhin ko na, sabi niya ng diretsahan. Magkano? Sabihin mo lang ang presyo. Para ay hindi problema para sa akin. Ang gusto ko lang ay ang lupa't bahay na ito. Ang kanyang pakasabik ay hindi normal. Para sa isang lugar na kinatatakutan ng buong baryo. Bakit ganito na lamang ang kanyang interes? Ang lahat ng babala ay biglang bumalik sa aking isipan. Ang batang si Toti, ang matandang si Tatang Karding, ang ngatitik, ang ngabulong. Dahil sa lahat na ito, sa kabilang aking desperasyong makaalis, isang salita ang lumabas sa aking bibig. Pag-isipan ko pa muna. Sa isang iglap, nawala ang perpektong ngiti sa mukha ni Isabela. Nakita ko ito isang kislap ng galit at pakainip sa kanyang mata, isang malamig na kislap na nagpatayol ng lahat ng buhok sa aking katawan. Ngunit kasing bilis din itong nawala at napalitan muli ngang isang matamis na ngiti. Sige, iha, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing pa rin ngunit may diin na ngayon. Mag-isip ka, pero huwag kang magtatagal. May mga pagkakataon na minsan lang dumating. Isa iyong banta. Tumayo na siya at nagpaalam. Bago siya umalis, iniabot niya sa akin ang isang business card. Gawa ito sa mamahaling papel, nakaukit sa ginto ang kanyang pangalan. Habang pinakmamasdan kong papalayo ang kanyang magarang kotse, pakiramdam ko ay isang mabigat na ulap ang umalis, ngunit naiwan ang lamig at anino na dala nito. Naiwan akong nakatayo sa beranda, hawak ang card, nanginginig. Lumapit si Aling Nida sa aking tabi. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Aling Nida, bulong ko. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng lungkot. Dahil ang pakiramdam mo ay tama, sagot niya. Makinig ka sa akin, Lira. Huwag na huwag mong ibebenta sa kanya ang bahay na ito. Kahit anong mangyari, huwag sa kanya. Tiningnan ko ang business card sa aking kamay. Pagkatapos ay ang madilim at nagbabantang itsura ng mansyon sa aking likuran. Nun ko napagtanto. Ang pagbebentang bahay na ito ay hindi ang solusyon. Ito pala ang maring maging susi sa mas malaki at mas madilim na kasamaan. Nasa pagitan ako ngayon ng isang kilabot na pamilyar na sa akin at isang bagong panganib na hindi ko pa naunawaan. At sa gitna ng lahat na ito, naroon kami ni Marco, nakakulong. Ang babala ni Aling Nida na huwag naming ibenta ang mansyon kay Isabela ay parang isang pader na humarang sa tanging daan namin palabas. Pakiramdam ko ay lalo kaming naipit sa isang sitwasyong wala kaming kalaban-laban. Ang magabi ay mas lalong naging teritoryo ng takot at ang maaraw naman ay puno ng isang mabigat na katahimikan at pag-antay. Alam kong hindi kami maaring manatili na lamang sa aming silid at maghintay. Kailangan kong nga sagot. Kung ang mataga-baryo ay takot maksalita at si Aling Nida ay naglilihim, may isang lugar pa akong hindi nasusubukan ang pinakmulan ng lahat ng ito. Ang silid ng aking Lola Elena. Mahigpit na ipinakbawal ni Aling Nida ang pagpasok doon. Pribadong lugar iyon ng inyong lola.
dapat nating igalang, sabi niya nun. Ngunit ngayon, ang pagalang ay, kailangan kong isantabi para sa aming kaligtasan. Isang hapon, habang si Aling Nida ay abala sa hardin sa harapan, sinabi ko kay Marco na samahan ako. Tahimik kaming umakyat sa ikalawang palapak. Ang bawat hakbang ay maingat para hindi lumikang ingay. Ang silid ni Lola Elena ay nasa dulo ng pasilyo. Isang lugar na bihira naming daanan dahil sa dilim at kakaibang lamig na bumabalot dito. Nakalok ang pinto. Ngunit sa aking determinasyon, sinubukan kong gamitin ang isang lumang alambre na nakita ko. Sa aking pagkagulat, ang lumang seradura ay madaling bumigay. Sa isang mahinang peklik, bumukas ang pinto. Ang hangin na lumabas mula sa silid ay malamig at may amoy nga mapinatuyong dahon, kamangyan, at lumang papel. Ibang-iba ito sa amoy buong bahay. Pumasok kami sa loop. Ang silid ay parang isang time capsule. Ang lahat ng muebles ay nakabalot sa puting tela. Malinis ang buong kwarto, walang alikabok, na parabang may regular na naglilinis dito. Sa isang sulok ay may isang maliit na altar na may mga kakaibang simbolo at mga botleyang naglalamang iba't ibang uring halamang gamot. Ang hangin sa loop ay mabigat, tila may kuryenteng dumadaloy. Habang ako ay abala sa paksuri, sa mga aparador at mga kahon, si Marco naman ay umupo sa sahig at naglaro gamit ang isang maliit na bolang goma na dala niya. Hinahayaan ko lang siya. Mas mabuti nang malibang siya kaysa matakot. Maya-maya, tumigil siya sa paglalaro at tinawag ako. Ate, halika dito. Sabi niya, pakinggan mo. Lumapit ako. Tinapik niya ang isang bahagi ngang sahig na gawa sa kahoy. Iba yung tunok dito sabi niya. Sinubukan kong tapikin. Tama siya. Ang ibang bahagi. Ang sahig ay may solidong tunok, ngunit ang isang tabla na ito ay may tunok, nahungkak sa loop. Lumuhot ako at sinubukang galawin ang tabla. Mahigpit ito, ngunit napansin ko ang isang maliit na siwang sa dulo. Gamit ang dulo ng alambre, sinungkit ko ito. Dahan-dahan, umangat ang tabla. Sa ilalim nito, sa isang madilim na espasyo, may isang bagay na nakatago. Isang makapal na kwaderno na balot sa itim na katat. Luma na ito, at may isang tansong trangka na nagsasara dito. Walang nakasulat sa pabalat. Kinuha ko ito. Mabigat ito sa aking nga kamay. Hindi lang dahil sa kapal nito, kundi dahil sa kakaibang enerhiya na nanggagaling dito. Ano yan? Ate? Tanong ni Marco. Hindi ko alam, sagot ko. Pero sa tingin ko, ito na ang sagot na hinahanap natin. Mabilis naming isinara ang lahat at tumabas ng silid. Tinitiyak na walang bakas na naiwan. Dinala namin ang kwaderno sa aming silid at doon, habang papalubok ang araw at unti-unting lumalamon sa amin ang dilim ng mansyon, binuksan ko ang tala-arawan ni Lola Elena. Ang unang pahina ay may petsa, 50 taon na ang nakalilipas. Ang sulat kamay niya ay maganda at formal. Nagsimula akong magbasa, minsan ay pabulong para marinig din ni Marco. Ika, sa 10 Hunyo, narito na ako sa San Lazaro. Isang lugar na maganda ngunit may kakaibang bigat. Dito ako ipinadala ng aking nga magulang upang gampanan ang tungkuling ng aming angkan. Kami ang nga bantay. May isang kasunduan na ginawa ang aming nga ninuno sa nga espiritu ngang kalikasan sa lugar na ito. Isang kasunduan upang mapanatili ang balanse. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ang maunang entry ay tungkol sa kanyang pag-aral sa mga halaman, sa mga ritual, at sa pakikipag-usap sa mga espiritu ngang lupa. Ngunit habang lumilipas ang nga pahina, ang tono ng kanyang pagsusulat ay nag-iba, nagiging mas madilim, mas apurahan. Ika, 3 Setyembre, may sakit ang lupaing ito. Isang malalim na sakit na hindi kayang gamutin ng ordinaryong halamang gamot. May isang anino na gumagapang, isang kasama ang matagal nang natutulog. Nararamdaman ko ang kanilang pakauhu, hindi sila ordinaryong nilalang. At dun, sa isang pahina na may bahit ng kung anong tuyong likido, isinulat niya ang pangalan. Aswang, ngunit hindi sila tulad ng maaswang sa makwentong bayan. Sila ay isang lahi, isang angkan na matalino, organisado, at walang kapantay sa kalupitan. Pinamumunuan silang isang nilalang na mas matanda pa sa mga puno sa bundok, isang general ngang kadiliman. Tinatawag nila siyang General Malek. Hindi lamang dugo at laman ang kanilang kinakain. Nilalamon nila ang takot, ang kalungkutan at ang pag-asa.
Nilalason nila ang mismong lupa na kanilang tinatapakan. Sila ang dahilan kung bakit may sakit ang San Lazaro. Napahinto ako sa pagbabasa. Tumingin ako kay Marco, ang kanyang nga mata ay nakatutok sa kwaderno. Punong takot ngunit puno rin ng pag-usisa. Ang makwento ng matagabaryo ay hindi palam nga imbento. Mas malala pa pala ang katotohanan. Ipinagpatuloy ko. Ang masumunod na pahina ay puno na madetalya ng isang dikmaan. Isang dikmaang espiritual na naganap sa pagitan ni Lola Elena at ng angkan ni Malek. At sa wakas, narating ko ang pinakamahalagang bahagi. 21 ngam Disyembre. Nagtagumpay ako. Gamit ang kalaman ng maninuno at ang lakas na ipinakalop sa akin ng mga mabubuting espiritu. Nagawa kong ikulong si General Malek at ang kanyang buong hukbo. Isinara ko sila sa isang espiritual na bilangguan sa kailaliman ng lupa. Ngunit ang selyo ay nangangailangan ng isang angklas sa ating mundo. Kaya itinayo ko ang bahay na ito sa ibabaw mismo ng kanilang bilangguan. Bawat piraso ng kahoy, bawat bato sa pundasyon ay may basbas at orasyon. Ang mansyon na ito ay hindi isang tahanan. Ito ay isang kandado. Napatakip ako sa aking bibig. Ang bahay na kinatatakutan namin ay isa palang kandado. Ang maingay na naririnig namin gabi-gabi. Sila iyon. Sila na nasa ilalim, sinusubukang sirain ang kanilang kulungan. Binuklat ko ang huling pahina na may sulat. Ang sulat kamay ni Lola Elena dito ay nanginginig na magulo na parabang isinulat niya ito sa matining pagmamadali at takot. Ang selyo ay hindi panghabang buhay. Humihina ito sa paglipas ng panahon. Kailangan ito ng isang bantay mula sa aking dugo na maninirahan sa lupang ito. Dahil ang lakas ng aming buhay ang siyang nakpapatibay sa kandado. Ito ang ating responsibilidad. Ngunit alam kong darating ang araw na mas hihina ang selyo. At sa araw na iyon, isang alagad ng dilim na may mukha ng anghel ang darating upang subukang buksan ito. Gagamitin niya ang kahinaan ng iba upang makamit ang kanyang masamang layunin? Tandaan, apo ko, kung sino ka man na nakbabasa nito, ang pagbabanta ng lupang ito ay katumbas ng pagbibigay ng susi sa ating kaawe. Huwag na huwag mong ipakakatiwala ang kandado. Binitawan ko ang tala-arawan na parang napaso. Lahat ay nakaroon ng kahulugan. Si Isabela, siya ang alagad ng dilim na may mukhang anghel. Ang kanyang kagandahan ay isang maskara. Ang kanyang kagustuhang bilhin ang bahay ay hindi dahil sa negosyo. Gusto niya ang susi. Gusto niyang palayain si General Malek. Ang mababala ni Aling Nida, ang takot na matagabaryo, ang masalita ni Tatang Karding, lahat ay makakakonekta. Hindi kami maaring umalis. Kung alis kami, kung ibabanta namin ang bahay, kami ang magiging dahilan ng paglaya ng isang sinaunang kasamaan. Ang aming mana ay hindi pala isang mansyon. Ito ay isang tungkulin. Isang mabigat at nakakatakot na tungkulin. Niyakap ko si Marco. Hindi na ito simpleng takot sa multo o sa mga ingay. Ang aming kalaban ay isang hukbo nga aswang at kami ang hindi sinasadyang nga bantay ng kanilang bilangguan. Ang bigat ng katotohanan ng ito ay dumagan sa akin, mas mabigat pa kaysa sa buong mansyon. At sa dilim ng aming silid, habang hawak ang tala-arawan ng aming lola, alam kong nagsimula na ang tunay na laban. Ang kaalaman na dalang tala-arawan ni Lola Elena ay hindi nagbigay ng kapayapaan. Bakus ay isang mas malinaw na anyong kilabot. Ang bawat anino sa mansyon ay tila mas humaba. Ang bawat katahimikan ay mas naging mabigat. Hindi na ito simpleng takot sa hindi nakikita. Ngayon, ang aming kalaban ay may pangalan. General Malek, at kami ang mabantay ng kanyang kulungan. Hawak-hawak ko ang makapal na kwaderno na parang isa itong kalasak. Habang si Marco ay nakayakap sa akin, ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking damit. Alam naming pareho na ang gabing ito ay magiging iba. Hindi na ito paramdam lamang. Ngayong alam na namin ang katotohanan, pakiramdam ko ay alam din nila na alam na namin. Ang laro ng pagtatago ay tapos na. Nagsimula ito sa isang simpleng tunok, ang dahan-dahang pagpihit ng seradura ng aming pinto. Dahan-dahan, pabalik-balik, na parabang may isang taong pinaglalaruan ito mula sa labas. Tumigil ang aming pahinga, nakatitik lang kami sa seradura, nahihintay. Biglang huminto ang pagpihit at sa katahimikang sumunod, isang garalgal at malalim na pahinga ang aming narinig mula sa kabilang paning ng pinto.
Isang pahingang hindi galing sa tao. Sinundan itong isang mahinang ungol, isang tunog na nakmumula sa lalamunan ng isang gutom na hayop. Bumaba ang temperatura sa loob ng silid. Naramdaman ko ang panlalamig ng hangin sa aking balat. Nagsimulang manginig si Marco. "Ate, bulong niya!" Ang boses ay basak sa takot. Bago pa ako makasagot, isang malakas na kalabok ang yumanik sa aming pinto. Hindi ito isang simpleng katok. Ito ay isang direktang paksuntok o paksipa, gamit ang isang puwersang hindi kapanipaniwala. Ang buong pinto ay umuga at nakarinig kami ng tunog na bibiyak na kahoy. "Marco, lumayo ka sa pinto!" Sigaw ko. Itinulak ko siya papunta sa pinakaligtas na sulok ng kwarto. At gamit ang lahat na aking lakas, itinulak ko ang mabigat na aparador para harangan ang pinto. Ngunit ang pag-atake ay walang tigil. Sunod-sunod na kalabok ang sumalubong sa amin, bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna. Ang mahiblangang kahoy ay nagsimulang maglaglagan mula sa gilid ng pinto. Isang karimari-marim na amoy, parang pinahalong nabubulok na laman at asupre, ang nagsimulang pumasok sa mga siwang, at sa gitna ng ingay, isang boses ang narinig namin. Isang bulong na tila gumagapang sa sahig. Malamig at punong kasamaan. Lira, Marco, Buksan. Ninyo, paulit-ulit nitong binabanggit ang aming nga pangalan. Alam nito kung sino kami. Nanginginig akong niyakap si Marco, pilit na tinatakpan ang kanyang nga tainga. Ngunit ang bulong ay tila tumatagos sa aking nga kamay, sa mga pader, direkta sa aming maisipan. Habang ang pinto ay patuloy na binabayo, isang bagong tunok ang aming narinig. Isang tunog ng kukong kumakaskas sa salamin ng aming bintana. Napalingon kami. Sa labas ng bintana, sa dilim ng gabi, isang anyo ang nakadungaw. Hindi ko maaninak ang buong katawan nito, ngunit kitang-kita ko ang dalawang nagbabagang pulang mata. Nakakapit ito sa pader na parang isang gagamba. At ang mahahaba at payat nito nga daliri na may matutulis na kuko ang kumakaskas sa salamin, lumilikhang isang tunok na nakakayanih ng kaluluwa. Dalawa sila. Inaatake kami mula sa pinto at bintana. Wala na kaming matatakbuhan. Ito na ang katapusan. Napasigaw kami. Isang sigaw na punong-punong takot at desperasyon. Isang sigaw na humihinging ng tulong na alam naming hindi darating. Sa kasagsagan ng aming paksigaw, sa gitna ng ingay ng paksira sa aming pinto at bintana, isang biglang pagbabago ang nangyari. Ang pag-atake sa pinto ay biglang huminto. Ang narinig na lang namin mula sa labas ng pasilyo ay isang nakakakilabot na tunog na balingbuto, isang basa at malakit na kalabok, at ang ingay ng isang marahas na labanan. May iba pang tao sa labas. May iba pang nilalang. Ilang sandali pa nga matinding kalampagan at magaungol na punong sakit, at pagkatapos ay katahimikan. Ang pinto, na halos wasak na, ay dahan-dahang bumukas. Naporong kami ni Marco, naghihintay sa kung anong halimaw ang papasok. Ngunit hindi halimaw ang aming nakita. Isang binatang lalaki ang nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang anyo ay isang silhouette laban sa madilim na pasilyo. Humihingal siya, at sa kanyang damit ay may mga maitim na mansa sa kanyang kamay. May hawak siyang isang maliit na patalim na kumikinang ng bahagya sa dilim. Itinaas niya ang kanyang tingin, at ang kanyang nga mata ay nag-alap sa isang kakaibang intensidad. "Ayos lang ba kayo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Bago pa kami makasagot, ang nilalang sa bintana ay nagtagumpay. Sa isang malakas na pagbasa ng salamin, nagsimula itong pumasok. Ngayon, sa liwanag mula sa aming lampara, nakita na namin ang buo nitong anyo. Ang katawan nito ay payat at baluktot, ang balat ay kulay abo at tuyo, ang mga braso at binti nito ay abnormal na mahaba, at ang makuko nito ay parang mapatalim. Ang mukha nito ay halos walang ilong, tanging dalawang butas, at ang bibig nito ay bumubuka ng malapat, puno ng ngiping parang karayom. Ngunit bago pa ito makalapit sa amin, ang estrangherong lalaki ay kumilos. Kumilos siya ng may bilis na hindi pangkaraniwan. Sa isang iglap, nasa pagitan na siya namin at ng halimaw. Ang laban ay mabilis at brutal. Umiwas ang lalaki sa atake ng halimaw. Ang matutulis nitong kuko ay dumaan sa hangin. Ilang pulgada lang mula sa kanyang muha. At sa pag-iwas niya, sinaksak niya ang halimaw sa tagiliran gamit ang kanyang patalim. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan ng halimaw. Isang tunok na hindi galing sa mundong ito,
Sinubukan nitong umatake muli, ngunit ang lalaki ay mas mabilis. Puno ng lakas, sinipa niya ito sa dibdib at ang halimaw ay tumilapon pabalik, palabas ng bintanang sinira nito. Isang huling sigaw at pagkatapos ay wala na. Ang silid ay biglang naging tahimik. Tanging ang tunog ang aming nangingini na pahinga at ang pagtulo ng dugo mula sa patalimang lalaki ang maririnig. Humarap siya sa amin. Nilapitan niya kami ng dahan-dahan na parabang nagingat na hindi kami takutin. Lumuhod siya para maging kapantay ng aming mga mata. Tapos na, sabi niya. Ligtas na kayo. Tinitigan ko siya, punong pagtataka at takot. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Tanong ko. Tumingin siya sa tala-arawan na mahigpit kong hawak. Ako si Rico, sagot niya. At matagal na akong narito. Ipinangako ko sa lola ninyo, kay Elena, na babantayan ko ang mansyon na ito. At babantayan ko kayo. Kilala niyo si Lola Elena. At alam ko ang lahat. Totoo ang lahat ng nabasa mo sa tala-arawang iyan. Sabi niya, tumango patungo sa kwaderno. Ang iyong lola ay isang makapangyarihang babaylan. Ang huli sa kanyang lahinamay sapat na lakas para gawin ang selyo. Ngunit ang selyo ay humihina na. Mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Kaya ang mamasmahihin ng alagad ni Malek, tulad na maumatake sa inyo ngayon, ay nakakahanap ng paraan para mapakita. Paliwanag niya na matagal na siyang nakmamasit mula sa mga anino, ginagampanan ang kanyang pangako. Ngunit ngayong narito na kami, ang dugong bantay. Ang atensyon ng mga nakakulong sa ilalim ay natuon sa amin. Ang maumatake kanina ay matagaman man lamang, patuloy niya. Sinusubukan nila ang lakas ng depensa. Ngayong alam na nilang narito kayo, magsisimula na ang tunay na panganib. Napatingin ako kay Marco, pagkatapos ay kay Rico, at pabalik sa tala-arawan. Hindi na kami nag-iisa. Mayroon na kaming kakampi. Ngunit ang kalamang ito ay may kasamang mas mabigat na katotohanan. Ang laban na inakala naming iniiwasan namin ay nagsimula na pala. Anong gagawin natin ngayon? Nanginginig kong tanong. Tumingin si Rico sa labas, sa madilim na gabi. Ang kanyang mukha ay seryoso at matatag. Ngayon, sabi niya, ang kanyang mga mata ay muling bumaling sa amin, punong isang madilim na determinasyon. Ngayon, magsisimula ang tunay na laban. Ang silit ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan matapos ang marahas na laban. Ang tanging maririnig ay ang aming nga nanginginig, na paghinga at ang mabagal na pagtulo ng maitim na dugo mula sa patalim ni Rico. Ang sahig ay puno nga basak na salamin at ang malamig na hangin ng gabi ay malayang pumapasok sa loop, dala ang amoy ng lupa at nabubulok na dahon. Ang una kong inatupak ay si Marco. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sinusuri kung mayroon siyang anumang galos. Wala. Ngunit ang kanyang nga mata ay nalalaki, nakatitik sa kawalan. Ang kanyang buong katawan ay naninigas sa takot. Hindi siya nagsasalita, hindi siya umiyak, para siyang isang estatwang nabasag sa loob. Ibinaling ko ang aking tingin kay Rico. Tumayo ako. Itinago si Marco sa aking likuran na parabang kaya ko siyang protektahan mula sa estrangherong ito. Ang pasasalamat na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang mas malalim at mas matinding pagingat. Salamat sa pagligtas mo sa amin, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig ngunit pilit kong pinatatatak. Pero hindi ka ordinaryong tao. Ang bilis mo, ang lakas mo. Ano ka ba talaga? Tinitigan ako ni Rico. Ang kanyang nga mata ay tila mas matanda pa kaysa sa kanyang isura. May lungkot at pagod sa maiyon. Ibinaba niya ang kanyang patalim at nakbuntong hininga, isang tunok na puno ng bigat ng maraming taon. Ang manilalang na umatake sa inyo, ang alagad ni Malek. Hindi sila ang tanging uri ng nilalang na gumagala sa dilim. Mahina niyang sabi, may iba pa. At mas marami kami kaysa sa inaakala ng nga tao. Lumapit siya ng isang hakbang. Automatiko akong umurong. Hila-hila si Marco. Sino ka? Ulit ko? Mas may din ngayon. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa aking kaluluwa. At sa wakas, sinabi niya ang nga salitang muling yumanik sa aking mundo. Tulad nila, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit bawat salita ay may bigat. Isa rin akong aswang. Ang salitang iyon. Aswang? Ang salitang bumulong sa aking isipan gabi-gabi. Ang salitang naging dahilan ng aming takot.
At ngayon ang aming tagapagligtas ay isa rin sa kanila. Ang aking dugo ay tila naging yelo. Ang lahat ng hangin ay nawala sa aking mabaga. Lumayo ka sa amin. Sigaw ko. Itinutulak si Marco papalayo pa. Huwag kang lalapit. Ang reaksyon ko ay tila hindi na ikinagulat ni Rico. Sa halip, isang bahid ng lungkot ang dumaan sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay. Ipinapakitang wala siyang masamang intensyon. Sandali, pakinggan mo muna ako, pakiusap niya. Hindi lahat ng aswang ay pare-pareho, Lira. Katulad din ninyong matao, mayroon ding pagkakaiba sa amin. Anong pagkakaiba? Sabi ko, punong pagdududa. Halimaw kayo. Kumakain kayong tao. Ang lahi ni Malek. Oh, pag-amin niya. Sila ang mapinili ang landas ng kadiliman. Sila ay mauhaw sa dugo, sa kapangyarihan, sa paghahasik ng lagim. Para sa kanila, ang matao ay pagkain lamang, malaruan na pwede nilang sirain. Sila ang sumisira sa balanse nga hat ng bagay. Sila ang lason ng mundong ito. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Ngunit ang aking lahi, kami ay iba. Mas matanda ang aming pinakmulan. Itinuturing namin ang aming sarili ng mga tagapag-ingat. Hindi mamaninira. Nakikiisa kami sa kalikasan. Kinukuha lamang namin ang sapat para mabuhay at tinitiyak namin na ang balanse ay hindi masisira. Ang ginagawa ni Malek at kanyang angkan ay isang kabastusan, isang kahihiyan sa aming pagkatao. Ikinuwento niya ang isang sinaunang digmaan sa pagitan ng kanilang malay. Isang digmaan na nagsimula dahil sa kasakiman ni Malek at sa digmaang iyon, ang aking lola, si Elena, ay naging isang makapangyarihang kakamping ang kanilang panik. Kaya pala, bulong ko, unti-unting naunawaan ang lahat. Kaya ka narito? Dahil sa pangako mo kay Lola, tumango si Rico. Isang pangako at isang tungkulin. Dahil kung makalaya si Malek, hindi lang matao ang kanyang pupuksain. Wawasakin niya ang lahat, maging ang katulad ko na kumakalaban sa kanya. Dito ko naisip ang isa pang piraso ng palaisipan. Si Isabela? Sabi ko, sino siya sa lahat ng ito? Si Isabela ang pinakamapanganib sa lahat sa ngayon. Seryosong sabi ni Rico. Dahil hindi siya isa sa amin. Siya ay isang tao na ipinakanulo ang kanyang sariling lahi para sa pangako ng kapangyarihan at buhay na walang hanggan. Siya ang napili ni Malek na maging kamay niya dito sa labas. Isang tagasunod. Isang disipulo ng kadiliman. Pero bakit niya kailangan ang bahay? Bakit niya kailangan kami? Tanong ko, ang takot ay napalitan na ang isang desperadong pangangailangan? Na malaman ang lahat. Dahil ang mansyon na ito ang kandado, paliwanag ni Rico, itinuturo ang sahig. At ang selyo na nagkukulong kay Malek ay nakatali mismo sa dugo ng iyong lola, sa dugo ng inyong angkan. Ang selyo ay hindi kayang sirain ang basta-bastang lakas. Ito ay espiritual. Kailangan itong buksan mula sa loop at mula sa labas. Naguluhan ako. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nilang makuha ang pahintulot ng isang tagapakmana? Sabi ni Rico, ang kanyang nga mata ay nakatitik sa akin. Kailangan mong isuko ang lupaing ito ng kusa. Ang pagbebenta ng mansyon. Iyon ang simbolikong paabot ng susi. Sa sandaling pumirma ka sa isang kasulatan at isuko ang iyong karapatan sa lupang ito. Binibigyan mo na si Isabela ng pahintulot na sirain ang maproteksyon na inilatag ng iyong lola. Iyon ang dahilan kung bakit siya nakmamadali. Iyon ang dahilan kung bakit napakageneroso ng kanyang alok. Napaupo ako sa kama. Ang bigat ng lahat ng impormasyon ay parang isang malaking bato na dumagan sa akin. Isang bitag. Lahat ng ito ay isang napakatalinong bitag. Kung mananatili kami, harapin namin ang mahalimaw gabi-gabi. Kung alis kami at ibebenta ang bahay, kami ang magiging dahilan ng pakalat ng isang kasamaang mas malala pa sa kamatayan. Wala kaming pagpipilian, bulong ko. Ang pag-asa ay tila tuluyan ng nawala. Wala kaming kalaban-laban. Lumapit si Rico. Sa pagkakataong ito, hindi na ako umurong. May pagpipilian ka, Lira, sabi niya. Labanan sila. Ipagpatuloy mo ang sinimulan ng iyong lola. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Tumingin ako sa kanya isang aswang, isang nilalang na dapat kong katakutan.
Ngunit sa kanyang mamata, wala akong nakitang kasamaan. Ang nakita ko ay isang mandirigma, isang tagapag-ingat na katulad ko, ay naipit din sa isang digmaang hindi niya pinili. Ang takot sa aking puso ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong, ang determinasyon. Tumingin ako sa natutulog na si Marco, pagkatapos ay sa tala-arawan, at pabalik kay Rico. Ano ang kailangan nating gawin? Tanong ko. Sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Rico. Isang ngiti na hindi gaanong masaya, ngunit punong respeto. Una, sabi niya, kailangan nating maghanda. Dahil ang laban ngayong gabi ay isang laro lamang. Ang tunay na digmaan ay malapit ng magsimula. Ang pagdating ni Rico ay nagdala ng isang panandaliang kapayapaan sa loob ng mansyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakatulog kami ng walang makalabok o kaluskos na gumagambala sa amin. Ipinaliwanag ni Rico na ang kanyang presensya ay nagsisilbing isang pansamantalang pananggalang. Nararamdaman ng mas mababang uri ng alagad ni Male ang kanyang kapangyarihan at hindi nangangahas na lumapit. Sa mga sumunod na araw, tinuruan niya akong simpleng paraan ng proteksyon. Ang paglalagay ng asin sa mga bintana at pintuan, ang pagsabit ng mabungkos na bawang, at ang pagbikas na masinaunang salita na hindi ko man maintindihan ay nagbibigay ng kaunting kapanatagan. Si Rico ay nagpapatrolya sa buong bakuran gabi-gabi, isang madilim na anino na nakbabantay sa aming kaligtasan. Dahil dito, unti-unting bumabalik ang ngiti sa mga labi ni Marco. Nakikita niya si Rico bilang isang kuya, isang malakas na tagapagtanggol. Muli siyang naglaro sa loob ng bahay at ang tunog ng kanyang mahalahak ay parang musika sa aking pandinig. Isang matamis na paalala ng buhay na halos nakalimutan na namin. Nakaroon akong isang maliit at marupo na paasa. Baka sakali, sa tulong ni Rico, malalampasan namin ito. Baka sakali, mayroon pa kaming paasang makalaya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay isang painlamang pala. Isang bitak na mas masahol pa sa nauna. Si Isabela, ngayong alam na niyang hindi ko ibebenta ang mansyon, ay nakbago ng taktika. Hindi niya kailangang sirain ang pinto kung kaya. Naman niyang hikayatin ang isa sa mga nasalop na buksan ito para sa kanya. At ang pinakamahinang kawing sa aming munting depensa ay ang kapatid ko. Nagsimula ito isang hapon. Si Rico ay umalis sandali upang suriin ang manggahangganan ng lupain. Sinabing may nararamdaman siyang kakaiba sa may kakahuyan. Naiwan kaming dalawa ni Marco. Naglalaro si Marco malapit sa isang malaking bintana sa sala, isang bintanang tanaw ang napabayang hardin. Habang pinakmamasdan ko siya, napansin kong bigla siyang tumigil. Nakatitik siya sa labas. Ang kanyang mata ay blanko. Marco, ayos ka lang? Tanong ko. Hindi siya lumingon. May kumakanta ate. Sabi niya ang boses ay mahina. Napakaganda. Kinilabutan ako. Wala akong naririnig kundi ang ihip ng hangin. Walang kumakanta, Marco. Halika na dito. Ngunit hindi siya nakinig. Sa mga sumunod na araw, palagi na siyang nasa tapat ng bintanang iyon. Madalas ko siyang nakikitang nakatitik sa labas. Tahimik, na parabang may kausap na hindi ko nakikita. Nag-aalala na ako, ngunit isinisi ko ito sa trauma na kanyang pinagdaanan. Hindi ko alam na sa mga sandaling iyon, ang lason ay dahan-dahan nang kumakalat sa kanyang isipan. Isang hapon, habang naghahanda akong merienda sa kusina, naramdaman kong may nagbago. Ang hangin ay biglang lumamig. Isang pamilyar na bigat ang muling bumalot sa buong bahay. Iniwan ko ang aking ginagawa at nakmamadaling pumunta sa sala. Wala roon si Marco. Hinanap ko siya sa aming silid at doon ko siya nakita. Nakatayo sa gitnang kwarto, nakatalikot sa akin. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang dakot ng maitim na lupa. Marco, tawa ko. Saan ka galing? Anong ginagawa mo? Dahan-dahan siyang humarap sa akin. At sa sandaling iyon, alam kong may mali. May malaking mali. Ang aking kapatid ay nakangiti. Ngunit hindi ito ang kanyang ngiti. Ito ay isang ngiti na hindi abot sa kanyang mata. Isang ngiti na malamig, mapanlait, at puno ang isang sinaunang katalinuhan na hindi dapat umiral sa mukhang isang bata. Ang kanyang mata.
Wala na ang dating kislap ngang kabataan. Ang nasalup ngang maiyon ngayon ay isang madilim at walang katapusang balon ng kasamaan. Nagustuhan mo ba ang aming munting laro, Bantay? Sabi niya. Ang boses ay kay Marco, ngunit ang tono ay iba. Malalim, nanunuya, at hindi pambata. Napaurang ako. Ang aking puso ay tila pinipiga. Ang takot na naramdaman ko ay higit pa sa lahat ng takot na naranasan ko. Ito ay isang uring teror na sumisira sa kaluluwa. Sino ka? Nanginginig kong tanong. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Ang nilalang na nasa katawan ni Marco ay tumawa. Isang tawa na nakakapangilabot, isang tunok na hindi dapat lumabas sa lalamunan ng isang musmos. Hindi mo ba ako nakikilala? Matagal na tayong makakilala? Naririnig ko ang tibok ng iyong puso mula pa nung unang araw mong tumapak sa pamamahay ko. Ako ang hari ng lupaing ito. Ako si Malek, General Malek, ang pangalan mula sa talaarawan. Ang halimaw na nakakulong sa ilalim namin ay nagtagumpay. Hindi na siya nasa ilalim. Nasa harapan ko na siya. Nasa look ng aking kapatid. Paano? Bulong ko ang maluha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mamata. Akala ninyo, sa pagtanggi mong ibenta ang lupa ay mapipigilan na ninyo ako? Nang uyam niyang sabi. Iyon ang pinakamadaling paraan. Oh, ngunit hindi lang iyon ang paraan. Ang selyo ay nakatali sa dugo. At kung ang dugo ng bantay ay kusanglop na pumanik sa dilim, ang selyo ay masisira rin. Hindi papayak si Marco. Sigaw ko. Muli siyang tumawa. Hindi na kailangan ang kanyang pahintulot. Ang kailangan ko lang ay ang kanyang kamay. Ang kamay na kumuhang isinumpang lupa mula sa hardin at dinala ito sa loob ng bahay. Isang malit na imbitasyon. Iyon lang ang kailangan ko para makapasok. Naintindihan ko na. Ang magandang kanta. Ang nabulong. Si Isabela. Ginayuman niya ang aking kapatid. Ginamit niya ang kanyang kawalang malay para sirain ang aming maproteksyon mula sa loop. Ang galing ng aking alagat. Hindi ba? Patuloy ng lilalang. Hinayaan niya kayong makaroon ng pekeng pag-asa. Ipinakilala niya sa inyo ang asong bantay na si Rico para maging kampante kayo. Isang perpektong diversion. At habang abala kayo sa paghahanda para sa isang digmaan sa labas, hindi ninyo namalayan, ang kalaban ay nasa tabi niyo na pala. Bawat salita niya ay parang isang punyal na sumasaksak sa aking puso. Lumakat siya palapit sa akin, gamit ang ngabinting aking kapatid. Huwag kang mag-alala, sabi niya sa isang nakakasukang tono na ginagaya ang pagiging inosente. Alagaan ko ang katawan ng kapatid mo. Napakaganda nitong si Sitlan. Ngunit ang kanyang kaluluwa. Matagal ng gutom ang aking mga alagat. Isang perpektong regalo para sa kanila. Sa sandaling iyon, isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa pintuan. Bumaksak ito mula sa kanyang mabisagra. Si Rico ay nakatayo ron. Ang kanyang muka ay isang maskara ng galit at pagkadismaya. Sa isang iglap, nasa harapan na siya ng nilalang. Ang kanyang patalim ay nakatutok sa lig nito. Ngunit ang nilalang ay ngumisilang. Itinaas niya ang makamay ni Marco na parabang sumusuko. Sige, aswang, hamon niya. Gawin mo, patayin mo ang halimaw at patayin mo na rin ang bata. Tingnan natin kung kaya ng konsensya mo. Natigilan si Rico. Ibaba man niya ang kanyang patalim. Hindi niya magawang umatake. Paano mo sasaktan ng isang halimaw kung ang ginagamit nitong kalasag ay ang mukha ng isang inosenteng bata? Ito ang bagong laban. Isang mas malupit at mas personal na digmaan. Ang kauwe ay hindi na nasa labas. Nagbabantang pumasok. Ang kauwe ay nasa loop na. Hawak bilang bihak ang pinakamamahal ko sa buhay. Tumingin ako sa mukhang aking kapatid. Sangiting demonyo na gumagamit nito. At naramdaman ko ang isang uringang kawalan ng pag-asa na mas madilim pa kaysa sa gabi sa labas. Hindi na ito laban para mabuhay. Ito na ngayon ay isang laban para sa kaluluwa ng aking kapatid. Ang silit ay binalot ng isang nakakakilabot na katahimikan matapos ang pag-amin ni Malek. Ang dating ligtas na kanlungan ay naging teritoryo Engkawe. Si Rico ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang patalim ay nakababa. Ngunit ang kanyang makamao ay mariing nakakuyom. Ang kanyang mukha ay punong galit na nakatuon hindi sa bata, kundi sa sarili niya. Nabigo siya. Nabigo kaming lahat. Si Marco o ang nilalang na gumagamit sa kanya
Ay, ngumisi lang bago tumalikot at naglakat palabas ng silid na parabang walang nangyari. Bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay isang dagundong sa aking dibdib. Ang bawat pahinga niya na naririnig namin mula sa labas ay isang paalala na ang halimaw ay malayang gumagala sa aming tahanan. Napaupo ako sa sahig, ang aking mabinti ay tuluyan nang nawalan ng lakas. Ang maluha na kanina ko pa pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirangdam. Ang aking kapatid, ang maliit kong kapatid. Nasa lupa kaya siya? Naririnig niya kaya ako? Sa gitnang aking paghihinakpis, pumasok si Aling Nida. May dala siyang isang bandehadong pakain, ngunit nabitawan niya ito nang makita ang aming kalagayan. Ang tuno ng nabasa na pinggan ay gumising sa akin mula sa aking pagkatulala. Nakita ni Aling Nida ang wasak na bintana, ang nakaharang na aparador, at ang aking umiyak na anyo. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Rico, at pagkatapos, sa pasilyo kung saan nawala si Marco. Hindi na siya nagtanong. Sa kanyang mukha, nakita ko ang isang malalim na pag-unawa at isang pagod na pagtanggap. Nagsimula na nga, bulong niya sa hangin. Ang kinatatakutan ni Elena. Ang kawalan ng pag-asa sa silid ay halos nasa salat. Ngunit si Aling Nida, napalaging tila isang haliging ang katatagan, ang unang kumilos. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga balikat. Tumayo ka, Lira. Mahinahon ngunit may diin niyang sabi. Ang pag-iyak ay hindi makakatulong sa atin ngayon. May isa na lang tayong pag-asa. Kailangan nating puntahan si Tatang Karding. Ang pangalan ay nagbigay ng isang maliit na kislap ng pag-asa sa aking nadirimlang isipan. Ang matandang lalaki sa palengke. Ang matandang nakakaalam. Sumang-ayon si Rico. Tama si Aling Nida. Kailangan nating ng tulong mula sa isang nakakaunawa sa masinaunang sining. Hindi ko ito kaya ng mag-isa. Ang pinakamalaking hamon ay kung paano kami makakalis. Si Malakay nasa loob ng bahay. Bawat kilos namin ay binabantayan. Nahintay kami hanggang sa ang bahay ay tuluyang naging tahimik. Nakita namin si Marco na pumasok sa isa sa mga bakanteng silid at isinara ang pinto. Ito na ang aming pagkakataon. Walang imikan, halos hindi humihinga. Dahan-dahan kaming gumapang palabas ng aming silid. Bawat kaluskos ng sahig ay parang isang sigaw sa katahimikan. Dinaanan namin ang pasilyo, pababa sa hagdanan, at palabas sa pintuan sa likod ng kusina. Ang paglabas sa mansyon ay parang pagtakas mula sa isang malaking libingan. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa amin, ngunit hindi ito nakdulot ng ginhawa. Ang buong lupain ay tila nakmamasid. Ang nga anino nga puno ay parang makamay na gustong humablot sa amin. Si Rico ang nanguna. Ang kanyang nga pandama ay mas matalas kaysa sa amin. Bawat tunok, bawat amoy, ay kanyang sinusuri. Pagkatapos ng isang mahaba at nakakakabang paglalakbay sa kakahuyan, narating namin ang isang maliit na kubo sa gilid ng baryo. Ito ang tahanan ni Tatang Karding. Simple lamang ito, gawa sa kawayan at nipa. Ngunit napapalibutan ito, manakasabit na anting-anting, mabungkos na halamang gamot, at mga simbolong hindi ko maintindihan. Isang maliit na liwanag mula sa isang lampara, ang nakmumula sa loop. Bago pa kami kumatok, bumukas ang pinto. Si Tatang Karding ay nakatayo ron. Hawak ang isang tungkot. Ang kanyang nga mata ay malalim at punong isang sinaunang karunungan. Tumingin siya sa amin isa-isa, at sa huli ay sa akin. Matagal ko na kayong hinihintay. Maanak, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na parang alam na niya ang lahat. Pumasok kami sa loop. Ang amoy ng mga pinatuyong dahon at insenso ay sumalubong sa amin. Mabilis naming isinalese ang lahat ang tala-arawan, ang paatake, ang pagdating ni Rico, at ang pinakamasaklap sa lahat, ang pagsapi kay Marco. Tahimik na nakinig si Tatang Karding. Tumatango paminsan-minsan. Nang matapos kami, lumapit siya sa akin at tinitigan ang aking nga mata. Nasa iyo nga, ang dugong ang bantay, sabi niya. Ang dugo ni Elena. Habang kami ay nakusap, isang anino ang gumalaw mula sa isang madilim na sulok ng kubo. Lumabas ang batang si Toti, ang batang palaboy na nakita namin sa palengke. Nagulat ako nang makita siya ron. Toti, huwag kang mag-alala, sabi ni Tatang Karding. Hindi siya isang ordinaryong bata. Si Toti ay aking apprentice. Tumingin ang matanda sa bata ng may pagmamahal.
ipinanganak siyang may klaro. Nakikita niya hindi nakikitang karamihan ng mga espiritu ang nga kulay nga kaluluwa ang nga anino sa pagitan nga mundo. Si Toti, na ngayoy nasa isang ligtas na lugar, ay tila nakiba. Nawala ang kanyang nerbiyosong kilos. Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang kanyang mamata ay seryoso at matanda para sa kanyang edad. Hindi na ang kapatid mo ang nasalop ng katawan niya. Ate Lira, sabi niya, ang kanyang boses ay maliit ngunit matatak. Nakita ko po, isang napakalaking aninong itim ang nakabalot sa kanya. Isa na lamang siyang manika na ginagalawang kadiliman. Ang kanyang masalita ay tumama sa akin na parang isang sampal, ngunit ito ang kumpirmasyon na kailangan namin. Tumayo si Tatang Karding at lumapit sa isang lumang kalendaryong nakasabit sa pader. Hindi nakataon lamang ang lahat ng ito, sabi niya. Ang pagdating ninyo, ang pahina ng selyo, ang pagpapakita ni Isabela, lahat ay nakatakda. Itinuro niya ang isang petsa na may bilok na pula, ilang araw na lang mula ngayon. Isang pambihirang pulang buwan, paliwanag niya. Isang super blood moon. Sa gabing iyon, ang tabing sa pagitan ng ating mundo at ng mundo nga espiritu ay pinakamnipis. Ito ang gabi kung saan ang kapangyarihan ng kadiliman ay nasa kanyang tugatok. Isang malamig na kabaang gumapang sa aking dibdib. Ibig sabihin po ba, mas lalakas si Malek? Oh, sagot ng matanda. Ngunit ito rin ang gabi kung saan ang isang selyo na tulad ng ginawa ni Elena ay maaring tuluyang sirain o tuluyang patibayin. Ito ang gabi ngang huling laban. Ang pagkakataon ni Malek na makalaya at ang ating nag-isang pagkakataon na isara ang pinto magpakailanman. Sa wakas, isang malinaw na layunin ang nabuo sa gitna ng aming kaguluhan. Hindi namin kailangang labanan si Malek araw-araw. Kailangan naming maghanda at mabuhay hanggang sa gabing pulang buwan. Sa gabing iyon, lahat ay magtatapos. Kailangan nating maksani puwersa, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay punong bagong determinasyon. Lira, ikaw ang susi, sabi ni Tatang Karding, bumaling sa akin. Dahil sa iyong dugo, ikaw lang ang maaring magsagawang ritual para patibayin ang selyo. Tumingin siya sa aming lahat. Ako ang gagabay sa ritual. Rico, ikaw ang magiging kalasak. Ang iyong lakas ang kailangan natin laban sa mga alagat ni Malek. Aling Nida, ikaw ang nakakaalam sa bawat sekretong ngangsyon. Ikaw ang magiging na mata natin sa loop. At ikaw, Toti, sabi niya sa bata, ang iyong klaro ang magiging ating babala. Ikaw ang makakakita sa kanilang mag-aalaw bago pa man sila kumilos. Isang alyansa ang nabuo sa loop ng maliit na kubong iyon. Isang dalagang tagapakmana, isang aswang na tagapaktanggol, isang matapat na kasambahay, isang mata ng albularyo, at isang batang nakakakitang espiritu. Kami ang huling linya ng depensa. Humanda kayo, sabi ni Tatang Karding. Ang kanyang nga mata ay naalap sa liwanag ng para. Ang gabi ngang pulang buwan ay magiging isang gabi ngang dugo at kailangan nating tiyakin na hindi ang sa atin ang dadanak. Ang pagbabalik namin sa mansyon ay isang pagpasok sa teritoryo ng Kaway. Ngunit sa pagkataong ito, hindi na kami nga biktimang nagtatago. Kami ay masundalong naghahanda para sa digmaan. Ang mata ng kusina, na may malaking pugon at palajing may amoy nga asin at mga pampalasa, ang najing aming kuta. Sa tulong ni Tatang Karding, nilagyan namin itong nga pananggalang. Isinabit namin ang nga bungkos ng halamang gamot sa bawat sulok, iginuhit ang masinaunang simbolo sa say gamit ang abo, at naglagay ng mabasong tubig na may asin sa bawat pasukan. Dito, sa loob ng aming munting espasyo, kami ay ligtas. Ngunit sa labas naming munting kuta, ang buong mansyon ay naging palaruan ni Malek. Hindi niya kami direktang sinasaktan. Ang kanyang paraan ay mas malupit, mas personal. Ginagamit niya ang alaala ni Marco laban sa akin. Maririnig ko ang boses ng aking kapatid na humihingi ng tulong mula sa kabilang silid. Ngunit pagdating ko doon, makikita ko lang siyang nakangisi sa akin. Ang kanyang nga mata ay puno nga kadiliman. Minsan, upo siya sa hapagkainan at kakainin ang paborito naming almusal habang kinukwento niya sa akin ang nga masasayang araw namin noong nga bata pa kami. Ngunit binabaluktot niya ang bawat alaala. Ginagawa itong isang madilim at masakit na bangungot. Ito ay isang digmaang psikolohikal.
At bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang unti-unting pakaubos ng aking lakas. Ang aking paghahanda para sa ritual ay nagsimula. Araw-araw, sa loob ng aming ligtas na kusina, upo kami ni Tatang Karding. Bubuklatin niya ang tala-arawan ni Lola Elena sa mahuling pahina kung saan nakasulat ang ritual. Hindi ito isang simpleng orasyon. Ito ay isang tula, isang awit ng kapangyarihan na kailangang bigkasin hindi lamang ng bibig, kundi ng buong kaluluwa. Hindi sapat na sauluhin mo lang ang masalita, Lira. Paliwanag ni Tatang Karding, ang kanyang boses ay mahinahon, kailangan mong damhin ang kahulugan ng bawat isa. Ang ritual na ito ay pinapalakas ng iyong kaloban, ng iyong pag-ibig, at ng iyong paninindigan bilang isang bantay. Kailangan mong maging isang liwanag na mas nakakasilaw kaysa sa kadiliman ni Malak. Ang pagsasanay ay nakakapagod sa isip at espiritu. Tinuruan niya akong magnilay-nilay, na hanapin ang isang tahimik na lugar sa loob ng aking sarili sa gitna ng kaguluhan. Sa aking paninilay, hinarap ko ang aking pinakamalaking takot. Ang imahe ni Marco na tuluyang naglalaho. Ang pagkabigo na baka hindi ko kayanin ang tungkulin. Ngunit itinuro sa akin ni Tatang na hindi ko dapat labanan ang takot na ito gamit ang galit. Ang pag-ibig mo sa iyong kapatid, Lira, sabi niya, iyan ang iyong pinakamalakas na sandata. Hindi ang galit mo sa demonyo. Hawakan mo ang pag-ibig na iyan. Gawin mo itong isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang dilim. Habang ako ay nagsasanay sa aking espiritual na lakas, ang iba naman ay naghahanda para sa pisikal na labanan. Si Rico, sa isang sulok, ay tahimik na hinahasa ang kanyang itim na patalim. Kumuha si Tatang Karding ang isang maliit na butyang langis na may malumulutang na ugat at dahon at ipinahit ito sa talim ng sandata. Ang langis na ito ay may basbas, sabi ngang matanda. Bawat daplis nito sa isang nilalang ng dilim ay mag-iwan ng isang sugat na hindi kayang pagilumin ng kanilang kapangyarihan. Si Aling Nida, nakabisado ang bawat sulok at sikreto ng mansyon ang naging aming estratehista. Kinakal niya ang malumang baul at inilabas ang lahat ng bagay na gawa sa purong pilak, makutsara, tinidor, malumang kandelero, maging isang crucifix. Ang pilak ay sinusunok ang kanilang balat. Paliwanag niya, ang kanyang boses ay puno ng isang matagal ng kinikimkim na galit. Si Toti naman ang aming naging mamata at tainga. Tahimik siyang umupo sa isang sulok, nakapikit, at inilalarawan sa amin ang kanyang manakikita. Ang enerhiya ni Malek ay pinakamalakas sa silid ni Lola, sabi niya isang araw. Parang isang itim na apoy na lumalaki. At si Ate Isabela, nasa labas lang siya, nakatayo sa may tarangkahan. Hindi siya pumapasok, pero ang kanyang anino ay gumagapang papasok sa ating lupain. Bawat araw na papalapit ang pulang buwan, mas lalong bumibigat ang hangin sa loob ng mansyon. Ang maanino ay tila nabubuhay. Ang mabulong ay mas lumilinaw, at ang mapanunukso ni Malak ay mas nagiging personal. Isang gabi bago ang eclipse, hinarap niya ako. Hawak niya ang isang lumang litrato ng aming pamilya. Noong nabubuhay pa si nanay at tatay, hinaplos niya ang mukha ni Marco sa litrato gamit ang kanyang daliri. Ang kapatid mo, sabi niya sa boses ni Marco, ngunit punong lason. Naririnig ko siya. Sumisigaw sa loob ng kadiliman. Humihina na siya, Lira. Unti-unti nang nagiging isang alaala na lamang. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakaalok ng isang nakakasuklam na kasunduan. Pero pwede ko siyang ibalik. Isuko mo lang ang bahay na ito. Sabihin mo lang na hindi mo na ito pag-ari. Isang salita mo lang. At palalayain ko siya. At alis kami. Magpakailanman. Ito na ang huling tukso. Ang huling lason. Tinitigan ko ang mukhang aking kapatid. At sa likod ng mga matang iyon, ang halimaw na sumisira sa kanya. Naalala ko ang sinabi ni Tatang Karding. Pag-ibig, hindi galit. Hindi sagot ko! Ang aking boses ay nanginginig ngunit buo. Hindi ko isusuko ang tungkulin ko. At hindi ko isusuko ang kapatid ko sa iyo. Ang ngiti sa muha ni Marco ay nawala. Napalitan ito ng isang purong pakamuhi. Ang kanyang muha ay bahagyang nagbago, na parabang ang balat ng aking kapatid ay hirap na itago ang halimaw sa loob. Kung ganun bumulong siya, ang kanyang boses ay naging mas malalim at mas garalgal. Panorin mo siyang maglaho. At tumalikot na siya.
Iniwan ako sa isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa isang siga. Dumating ang huling araw. Ang araw ng pulang buwan. Ang langit sa labas ay may kakaibang kulay. Isang halong kahel at lila. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang buong kalikasan ay tila nakpipigil ang hininga. Naktipon kaming 5 sa kusina sa huling pagkakataon bago ang laban. Walang nagsasalita. Ang lahat ng kailangan sabihin ay nasabi na. Ang lahat ng kailangan gawin ay nakahanda na. Tumingin ako sa kanila, isang aswang na may mabuting puso. Isang matapat na kasambahay na may tapang ng isang mandirigma. Isang matandang puno ng karunungan. At isang batang may mamatang nakakakita ng katotohanan. Sila ang aking naging pamilya sa gitna ng kadiliman. At para sa kanila, at para kay Marco, lalaban ako. Nang magsimulang dumilim, ang buwan ay sumikat. Mas malaki ito kaysa sa karaniwan. At ang kulay nito, isang malalim na pula na parabang dinugo ang kalangitan. At kasabay ng pagsikat nito, isang mahinang ugong ang nagsimulang marinig mula sa kailaliman ng mansyon. Isang tunog na gumagapang sa sahig, sa mga pader, pata sa aming nga paa. Ang halimaw sa ilalim ay nagising na. Ang huling laban ay nagsimula na. Ang gabi ng pulang buwan ay dumating. Hindi sa isang biglaang paghampas, kundi sa isang dahan-dahang paglason sa kapaligiran. Ang buwan sa kalangitan ay isang malaking mata na duguan. Ang liwanag nito ay hindi nagbibigay ng gabay kundi ng isang malagim na anunsyo. Sa loob ng mansyon, ang ugong mula sa ilalim ng lupa ay isa ng mararamdamang pangiinik. Isang malalim na dagundong na gumagapang mula sa sahig, pataas sa aming nga katawan, at umaabot hanggang sa kaibuturan ng aming nga buto. Naktipon kami sa malawak na sala. Ito ang sentro nga pangyarihan ng mansyon. Ito ang puso ng kandado. Ang tanging liwanag namin ay mula sa ilang kandilang inilagay ni tatangkarding sa mga sulong isang malaking bilok na iginuhit niya sa sahig gamit ang pinahalong asin at abo. Sa gitna ng bilok na iyon, ako nakaluhod, hawa ang talaarawan ni Lola Elena. Sa isang iglap, ang malaking pinto sa harapan ay bumukas ng malakas na parabang hinampas ng isang hindi nakikitang higante. Sa may pintuan, nakatayo si Isabella. Ang kanyang puting bestida ay tila nakniningning sa ilalim ng pulang liwanag ng buwan, ngunit ang kanyang ngiti ay wala na. Ang kanyang mamata ay nag-aalap sa isang mapulang liwanag at ang hangin sa paligid niya ay tila kumukulo sa itim na enerhiya. Sa likuran niya, mula sa mga anino, gumapang papaso ang mga alagad ni, malik nga nilalang nagawa sa usok at desperasyon, may mga matang nagbabaga at magkukongkayang pumilas ng laman. Kasabay nito, sa tuktok ng engraneng hagdanan, lumitaw si Marco. Nakatayo siya ron. Ang kanyang maliit na anyo ay nakmistulang isang hari na nakatingin sa kanyang nga abang alipin. Isang halimaw, isang matanda, isang katulong, at isang paslit. Sabi ni Malik gamit ang boses ng aking kapatid. Ang bawat salita ay puno ng pang-uyam. Ito na ba nga kampiyon ng liwanag? Nakakawa. Ngumisi si Isabella. Tapusin na natin ito. Ngayon na. Sigaw ni Tatangkarding. At ang impyerno ay nagsimula. Si Rico, sa isang iglap, ay naging isang aninong bilis. Sumugot siya papalapit kay Isabella. Ang kanyang itim na patalim ay handa. Ngunit si Isabella ay hindi isang ordinaryong kalaban. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang pader ng itim na apoy ang humarang sa daraanan ni Rico. Kasabay nito, ang ngalaga ni Malak ay sumugot na parang isang alon papunta sa aming bilog. Toti ngayon na, utos ni Aling Nida. Si Aling Nida, hawak ang dalawang mabibigat na kandelero na gawa sa pilak, ay humarang sa mga unang nilalang. Bawat hampas niya ay nagiwan na isang marka na paso sa mga ito, at sila'y umurong na may kasamang nakakabinging sigaw, ngunit napakarami nila. Si Toti ay nakatayo sa tabi niya, ang kanyang mamata ay nakapikit. Aling Nida, sa kaliwa mo. Dalawa sila, sigaw niya. Ang kanyang klaro ang nagsisilbing mamata ni Aling Nida sa kaguluhan. Nakikita niya ang nga espiritu bago pa man sila tuluyang makaroon ng anyo. Nagbibigay sa kanila ngang ilang mahalagang sandali para makapahanda. Sa kabilang banda, nagsimula ang isang ibang uring laban. Si Tatangkarding, nakatayo sa pananang hagdan, ay itinusok ang kanyang tungkot sa sahig. Nagsimula siyang bumikas ng isang sinaunang dasal sa isang lengguaheng hindi ko maintindihan.
Isang mahinang gintong liwanag ang nagsimulang bumalot sa kanya. Mula sa itaas, tumawalang si Malek. Nagsimula rin siyang magsalita. Ngunit ang kanyang nga salita ay baluktot at masakit sa pandinig. Isang nakakasukang itim na aura ang bumalot sa katawan ni Marco. Ang gintong liwanag ni Tatang at ang itim na aura ni Malek ay nabanggaan sa gitna ng hagdanan. Ang hangin ay kumislap at ang temperatura sa buong sala ay pabago-bago mula sa nagyelong lamig patungo sa nakakapasong init. Ito ay isang labanan ng kalooban. Isang labanan ng dalawang sinaunang kapangyarihan. Lira, magsimula ka na! Sigaw ni Tatang. Ang pawis ay tumutulo na sa kanyang noo. Huwag mo kaming pansinin. Ituon mo ang iyong isip sa ritual. Pilit kong isinara ang aking nga mata at isipan mula sa kaguluhan sa paligid. Binuksan ko ang talaarawan. Ang nga salita na isinulat ng aking lola ay tila nagliliwanag sa ilalim ng pulang buwan. Nagsimula akong bumikas. Ang aking boses ay nanginginig sa simula. Mahina, puno ng takot. Ngunit naalala ko ang sinabi ni Tatang. Pag-ibig. Inisip ko si Marco, ang totoong Marco. Ang kanyang mangiti, ang kanyang mahalahak, ang init ng kanyang yakap. Ginamit ko ang maalalang iyon bilang panggatong. Ang aking boses ay nagsimulang lumakas. Nakaroon ng sarili nitong kapangyarihan. Habang bumibikas ako, isang mahinang puting liwanag ang nagsimulang mamuo sa paligid ko. Ang masimbolo sa sahig ay nakalap at ang pangingining lupa ay nakbago. Hindi na ito isang pangingining ng galit, kundi isang pangingining ng pagtugon. Ang kandado ay nakikinig. Samantala, ang laban sa pagitan ni Rico at Isabela ay mas lalong tumitindi. Hindi mo ako matatalo, alagad ng gabi. Sigaw ni Isabela habang nagpapakawala ng mga itim na kidlat mula sa kanyang nga kamay. Ngumisi si Rico, masyado kang maingay. At sa isang iglap, nakbago ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay bahagyang umitim. Ang kanyang mga mata ay naging purong pilak na walang itim. At mga itim na marka na parang mga sinaunang tato ang lumitaw. Sa kanyang mga braso, siya ay naging mas mabilis, mas malakas. Hindi na siya isang tao na may kapangyarihan. Siya na ngayon ay isang tunay na mandirigmang ang kanyang lahi. Sa kanyang bagong lakas, nagawa niyang lampasan ang ngamahika ni Isabela at nasugatan niya ito sa braso. Sumigaw si Isabela sa sakit at galit. Naramdaman ni Malek na ang laban ay hindi pumapanik sa kanila. Itinuon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Tatang Karding. Masyado ka ng matanda para dito, albularyo. Ungol niya. Isang malakas na puwersa ang tumama kay Tatang at siya ay napaluhod. Dugo ang umagos mula sa kanyang ilong. Sa pagina ni Tatang, humina rin ang gintong liwanag na pumaprotekta sa amin. Isang alagad na mas mabilis at mas tuso kaysa sa iba ang nagawang lampasan ang depensa ni Aling Nida. Gumapang ito sa sahi na parang isang ahas at lumundak papunta sa akin. Lira, sabay na sigaw ni Rico at Aling Nida. Noon't huli na. Malapit na ito. Ang mabaw nitong hininga ay abot ko na. Biglang, isang maliit na anyo ang humarang sa daraanan nito. Si Toti. Itinaas niya ang kanyang kamay at bumikas ng isang salita. Isang salita na tila yumanik sa hangin. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa kanyang kamay at tumama sa halimaw. Ang halimaw ay sumabog at naging abo, ngunit ang paggamit ng ganong kapangyarihan ay kumuhang lahat ng lakas ng bata. Bumaksak si Toti, walang malay. Sa pakakita nito, nagambala si Aling Nida. At sa isang saglit na iyon ng pag-alala, isang halimaw ang humampas sa kanya. Tumilapon siya at bumaksak sa sahig. Ang kanyang braso ay may malalim na sugat. Si Rico ay pinipigilan pa rin ni Isabela. Si Tatang Karding ay hirap ng makatayo. Si Aling Nida ay sugatan. Si Toti ay walang malay. At ako, ang aking pagbikas ay natigil nang makita ko ang lahat ng nangyayari. Ang puting liwanag sa paligid ko ay nagsimulang kumurap na parang isang kandilang malapit ng maubos. Tumingin si Malek mula sa itaas ng hagdan. Ngumiti siya. Isang ngiti ng tunay na tagumpay. Nanalo na siya. Ang eming munting pag-asa ay unti-unti nang namamatay sa ilalim ng duguan at walang awang liwanag ng pulang buwan. Ang pakislap ng liwanag sa paligid ko ay isang salamin ng aking naalap na pag-asa. Ang aking nga kaibigan, ang aking bagong pamilya, ay bumabagsak isa-isa. Ang kadiliman ay nananalo. Si Malek mula sa itaas ay tumatawa.
Isang tunog na sumisira sa aking kaluluwa. Sa gitna ng aking desperasyon, isang boses ang pumuto sa lahat ng ingay. Isang boses na pagod ngunit puno ng hindi matitinak na kapangyarihan. "Lira, apo!" Sigaw ni Tatang Karding. Nakaluhod siya. Duguan. Ngunit ang kanyang mamata ay nakatuon sa akin. Nagalap. "Ang pakibik. Gamitin mo ang pakibik mo para sa kanya." Sa mga salitang iyon, itinaas niya ang kanyang tungkot at ibinagsak ito ng buong lakas sa sahig. Isang nakakasilaw na liwanag na ginto ang sumabog mula sa kanya. Hindi ito isang atake. Ito ang kanyang hininga, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang buong buhay na inialay sa isang huling, desperadong pagsabong liwanag. Ang gintong alon ay lumamon sa buong sala. Ang maalagad ni Malek ay natunaw na parang abo sa hangin. Si Isabela ay tumilapon at bumaksak sa pader. Humihina, at si Male sa katawan ni Marco ay umungal sa sakit sa unang pagkakataon. Ang itim na aura sa paligid niya ay pansamantalang nakawatak-watak. At pagkatapos, ang liwanag ay nawala. Si Tatang Karding ay bumaksak sa sahig. Isang ngiting kapayapaan sa kanyang malabi. Wala na siya. Ang kanyang sakripisyo ang nagbigay sa amin ng isang pagkakataon. Isang huling pagkakataon. Ang pagkawala niya ay parang isang apoy na muling nagpaalap sa aking kaloban. Ang aking takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang ngaluha ko ay para sa kanya. Ngunit ang aking lakas ay para kay Marco. "Tapusin mo na, Lira," sigaw ni Rico. Mabilis siyang tumayo sa pagitan ko at nang napupumilit na si Isabela. "Ako na ang bahala dito, huwag kang titigil." Ipinikit kong muli ang aking mamata. Hindi ko na inisip ang masalita sa tala-arawan. Inisip ko ang lahat. Ang unang ngiti ni Marco, ang pealaga ni Aling Nida, ang tapang ni Toti, ang sakripisyo ni Tatang Karding, ang alyansa ni Rico. Hinugot ko ang lahat ng pag-ibig, lahat ng sakit, lahat ng pasasalamat sa aking puso at ibinuhos ito sa ritual. Hindi na ako bumibigkas. Ako ay umaawit, isang awit na walang liriko, isang himig ng purong pagmamahal at proteksyon. Ang puting liwanag sa paligid ko ay sumabog, hindi na kumukislap, kundi isang matatag at nagniningning na bituin sa gitna ng madugong gabi. Ang masimbolo sa saiga ay nagapoy sa liwanag. Ang buong mansyon ay yumanik, hindi sa galit, kundi sa pagising ang sinaw ng mahika na natutulok sa mapundasyon nito. Ang haligi ng liwanag mula sa akin ay tumama sa itaas ng hagdanan, nilamon ang anyo ni Marco. Si Malak ay sumigaw, isang sigaw na hindi na panunukso, kundi purong paghihirap. Ang dalisay na liwanag ng aking pagmamahal ay isang lason sa kanyang pagkatao. Isang makapal na itim na usok ang marahas na hinila palabas mula sa bibig at dibdib ni Marco. Ang usok ay nag-anyong isang nakakatakot na mukha bago ito sinipsip ng sahig na naging parang isang nakbabagang rehas na bakal. Isang huling dagundong ang yumanik sa buong San Lazaro at pagkatapos, ang selyo ay tuluyan ng naksara. Kasabay ng pagsara ng selyo, nawala ang lahat ng kapangyarihan ni Isabela. Ang pulang liwanag sa kanyang mga mata ay namatay. Sumigaw siya sa pakabigo. At si Rico, sa isang mabilis at walang pag-alinlangang kilos, ay tinapos ang kanyang paghaharing lagim. At pagkatapos, katahimikan. Ang dugong buwan ay unti-unting naglaho at ang normal na liwanag ng bituin ang muling nagliwanag sa gabi. Sa gitna ng wasak na sala, tumakbo ako paakyat ng hagdan. Si Marco ay nakahandusay doon, walang malay, ngunit humihinga. Buhay siya. Ang kapatid ko ay buhay. Makalipas ang ilang taon, ang mansyon ay hindi na isang kulungan. Ito na ang aming tahanan. Pininturahan namin ang madilim na pader, inayos ang nasirang bintana, at pinuno ang bawat silit ng liwanag at halahak. Si Aling Nida, na may paklat sa braso bilang paalalang ngabing iyon, ang naging aming mapagmahal na lola, ang reyna ngang kanyang malinis na kusina. Si Toti, hindi na isang batang palaboy, ay isa ng binatilyo na formal na naming inampon. Ang kanyang klaro ay mas lalo pang lumilinaw sa ilalim ng gabay ni Rico, na naging kanyang kuya at mentor. Si Marco ay lumaking isang masayahin at malusok na bata. Wala siyang maalala sa mga nangyari. Ngunit minsan, sinasabi niya sa akin na nananaginip siyang isang matandang lalaki na may mabait na ngiti, na nagbabantay sa kanya mula sa malayo. At ako, kasama si Rico sa aking tabi, ay tinanggap ang aking tungkulin. Ako ang bagong bantay. Hindi na ito isang bigat,
kundi isang karangalan. Ang aming mana ay hindi na isang sumpa, kundi isang pangako na proprotektahan ang lugar na ito at ang matao na ninirahan dito. Ang mansyon ay tahimik na ngayon. Ngunit kami, ang mabantay nito ay nananatiling gising dahil natutunan namin sa pinakamasakit na paraan na ang kadiliman ay hindi tuluyang nawawala. Ito ay nag-aabang lamang sa mga anino, naghihintay ngang tamang pagkakataon. At kami ay laging magiging handa.